What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, what's up? Karo nga pala. So for today, ang video natin is all about adding transactions dito kay ZK Sync, Linea, Base, tsaka kay Layer 0. As you can see guys, ito yung steps natin. Mukha lang siyang mahaba pero madali lang siya. So start na tayo. So una sa step natin is mag-swap tayo ng ETH papuntang USDC. So ang gagamitin natin is si ZK Swap. And of course, ang gagamitin nating network is si ZK Sync Mainnet. So guys, after nyo mag-swap, punta na tayo sa second step natin, which is si PancakeSwap. Gagamitin natin siya para convert yung USDC na binili natin sa first step natin pabalik sa Ethereum. So ang gagamitin ulit natin is si ZK Sync Era. As you can see, ito yung interface ni PancakeSwap. Tapos connect mo na yung wallet mo at piliin mo dito si ZK Sync Era. So syempre, mamax natin to kasi gusto nating mabalik lahat ng USDC natin papuntang ETH. And then guys, after nyo maswap yung USDC nyo papuntang yung ETH gamit yung PancakeSwap, punta kayo dito kay Element.market, tapos yung ZK Sync Era yung gagamitin yung wallet. So guys, nandito tayo sa website ni Element.market, and then syempre ang gamit natin is ZK Sync pa rin. Tapos syempre dito guys, mamimili ka lang ng kahit anong NFT, mag-mint lang tayo for added transactions. Tapos syempre pipili natin yung may lowest na price. So ako ang pipiliin ko is si ZK DC. Tapos mag-mint lang ako ng kahit anong gusto ko. So piliin ko to si Joker or babay ko siya, So confirm natin yan. So you can see guys, dumating na yung binili nating NFT dito sa profile natin. So punta na kayo dito sa gilid, which is yung bilog na to. Tapos click mo yung My NFTs. Tapos makikita mo doon yung mga NFTs na hold mo gamit yung mismong wallet na to or yung mismong network na ZK Sync. So yun guys, tapos na tayo sa ZK Sync natin. So punta tayo sa next step natin, which is pupunta naman tayo or gagamit naman tayo ng Linea Mainnet. So you can see guys, nandito ulit tayo kay Element.market, pero this time, si Linea na yung gamit natin. So huwag niyo kalimutan mag-switch, Sa MetaMask nyo, switch kayo sa Linea Network. Tapos dito rin kay Element.market. And then guys, pag pumunta kayo sa link na ilalagay ko sa description natin, which is ito nga, yung collections ni Linea Voyage. Pamimili lang kayo dito. So ako pipiliin ko is si Omega Edition. Kasi ito yung pinakamura, tapos gusto ko lang magkaroon ng transaction kay Linea. So buy natin to. So you can see, tapos na tayo and nabili na natin yung Omega Edition na Linea Voyage. So guys, as for Linea, medyo matagal dumating yung NFT natin dito sa Element.market or matagal siya mag-reflect. Pero pag pumunta kayo dito sa more or dun sa activity, makikita nyo naman siya na nandito siya sa activity, which is matatransfer siya sa atin. Pero I think hindi pa nga siya nag-reflect. Pero nakalagay naman siya 2 minutes ago. So may transaction tayo dyan and nasa blockchain naman yan if ever gusto nyong i-check. So tapos na tayo guys dito sa step na to. So tick na natin yan. And then head over tayo dito sa next step natin, which is yung airdrop.ghostchain. So magkiklaim tayo ng free NFT dito. So punta na kayo dito sa link na to. So pagpunta nyo dito guys, connect nyo yung wallet nyo. Tapos yung dito kasi nakalagay na default na network is Ethereum. So change nyo lang yan. Piliin nyo si Linea. Then after nyan, pwede na kayo mag-claim ng free NFT or GNFT. So click mo lang yan, tapos magbabayad ka ng konting gas fee lang. So guys, yun, tapos na tayo sa step na to, which is mag-claim lang tayo ng free GNFT. Next natin is for Base Mainnet naman. So tapos na tayo sa ZK Sync and sa Linea. So next natin is si Base. So gagamit ka nitong website na to, which is yung avid.com. So last time ginamit natin to and nag-supply tayo ng Ethereum. And this time, ang gagawin ko naman is mag-withdraw tayo ng Ethereum na sinupply natin last time. In my case, nakalagay naman dito, I withdraw my previously supplied ETH. Pero kung first time nyo pa lang ito gagawin, ang gagawin nyo is magsusupply kayo. Pero wag nyo agad siyang i-withdraw. Gawin nyo, i-withdraw nyo siya sa ibang araw or the other week para magkaroon kayo ng added transaction. Hindi nyo lalagay isang transaction na supply and withdraw sa isang araw lang. So guys, yan, pagdating mo dito kay avid.com, switch mo to sa Base Mainnet or Base Market. Tapos syempre MetaMask mo dapat naka-Base Mainnet din. So ito, as you can see, ito yung sinupply ko last time. Ang gagawin ko lang is withdraw ko siya.
So ayun na guys, tapos na tayo kay Aave.com. So tignan natin itong dalawa na to. And then head over tayo sa ating next step, which is gagamit tayo ng uniswap.org. So gagawin natin, mag-swap tayo ng ETH papuntang USDBC, or which is yung USD base coin. So as you can see guys, nandito na tayo sa website ni uniswap.org. So ang gagawin ko lang is mag-swap ako ng ETH papuntang USDBC. So nandito naman yan, click nyo lang yan, no, USDBC, tapos click nyo na yung swap. So for our next step, no, gagamit tayo ulit ng PancakeSwap, and then yung USDBC natin, i-swap natin siya papunta ulit na Ethereum, or ibabalik ulit natin siya. So you can see guys, nandito na ulit ako kay PancakeSwap. Kanina ginamit rin natin to, pero kanina ang gamit natin is si zkSync Era. Ang gagamitin nating network naman ay si Base, so para magkaroon tayo ng added transaction kay Base Mainnet. So for our last step, no, gagamit tayo nitong OmniX for layer 0 transaction. So gagamitin ulit natin si Base. So if meron kayo nito, no, minin ko to dati, sana nakamint kayo. So 20 pieces yan. So gagawin natin, click lang natin yan. Tapos send natin siya. So send natin siya dito kay Gnosis. So click mo lang yan and then click send. So yun guys, no, after mo ma-transfer yung NFT na yon papunta sa Gnosis, tapos na tayo sa mga steps natin. So nakapagka-transact tayo dito sa mga chain na to, and syempre kay layer 0 nagkaroon tayo ng transaction. So note ko lang na ito ay added transactions lang, and kung gusto niyo ng mga iba pang transactions, panoorin niyo yung mga ibang video. Yun lang guys, sana nakatulong to sa inyo, and kung may tanong kayo, pwede kayong mag-comment sa ating comment section, or pwede kayong mag-message sa akin sa Facebook or sa TikTok.